Hi guys, it's your coach again, Coach Junel. And hello sa lahat ng mga Pinoy network marketers dyan na ginagawa yung business na na network marketing through online. And also shout out no sa Digital Tycoons Worldwide community ko. Ayan, shout out. Ayan, kasama ko right now si Butter. Ayan. So again, in this video, marami tayong pag-uusapan kung saan i-reveal ko kung paano pa kayo magkakaroon ng maraming directs. Ayan, gusto nyo ba yon? Comment down below no kung gusto niyo magkaroon ng maraming directs, gusto niyo magkaroon ng maraming recruits under your left and right din kung binary yung network marketing business na ginagawa niyo. So again, yung pag-uusapan natin, it's all about the social media transformation, especially FB and TikTok. Kasi for me, ginagawa ko yung business online, nakafocus talaga tayo sa Facebook. Diyan yung main source. Through Facebook, no? Kaya nga, thank you, Kuya Mark Zuckerberg. Yeah, kuya talaga, no? Ayan. Kasi nga, through Facebook talaga, yan yung pinaka-main source kung bakit maraming nagjo-join under my online network marketing business. So right now, bibigyan ko kayo ng tips, no? Kung paano pa kayo makapag-attract ng mga clients na mag-i-inquire sa inyo at magiging interested, maging part ng online business mo. So hopefully ready ka na. Very, very important na ayusin natin yung tinatawag nating Facebook. Kasi sa TikTok, more on marketing lang yan, more on mapapahaw tayo dyan. Pero sa Facebook kasi, example ako, ang ginagamit ko, pati yung team ko is Facebook, TikTok, or kung may iba pang bang social. Kasi yan lang yung dalawang platform na nagbibigay sa amin, sa akin and sa team ko ng maraming nagjo-join, nagiging part ng online business community. So, sa Facebook kasi, very important na maayos natin yung Facebook. Kaya nga may tinatawag na Facebook transformation. Kasi nga, yung Facebook, dyan tayo nagko-communicate, dyan tayo nagme-message. Kasi sa TikTok, more on grabbing attention lang. Like, magpapahaw tayo doon. Pero usually, pag nag-inquire sila sa TikTok, nag-how sila sa mga pinost mo, ililipat naman natin sa Facebook yun, di ba? Usually, yun yung ginagawa ko. So, kung hindi nyo yung ginagawa sa team mo, try to make adjustment. Kasi nga sa TikTok, if hindi ka kasi makakapag deep ng conversation doon, tapos hindi ka din masyado makikilala ng clients mo, doon sa TikTok. Ayan. So, pag sa Facebook kasi, maganda doon kasi pwede mo siyang ma-add friend, hindi man siya mag-join sa business mo right away. Ang mangyayari is masusubaybayan pa din niya yung mga posting mo. And soon, kung hindi pa siya ready mag-join sa online business mo right now, next time around na maging interested siya at maging ready siya, at least friends na kayo sa Facebook. So for me, ganun yung route ng marketing strategy ng team ko, which is I would suggest no na ganun din yung gawin mo. More on mag-grabbing attention, 'di ba? Parang more on clickbaits talaga na magiging inquiries. Hindi naman yung masamang clickbait, pero parang i-grab natin yung attention ng mga clients natin through TikTok, pero papapuntahin natin sa Facebook. Kaya nga for me, very important no na ayusin natin yung tinatawag na Facebook mo kasi yan yung pinaka magiging first impression mo sa mga clients mo. Kasi nga, way back, siguro mga before pandemic, nagne-network marketing ako through offline. So, every time na may pinepresentahan ako na clients, yung webinar ngayon kasi before one-on-one yan. It's either one-on-one or sa seminar room talaga yung one-to-many. Sample, may speakers, tapos may mga first-timer dyan. Usually, I don't know if sino ba dito yung mga nakaabot ng ganong strategy. Pero, sa online kasi ngayon, mostly, ano na talaga, social media na talaga. So, kung sa offline marketing, yung meet up talaga, it's either one-on-one or sa seminar, very important yung tinatawag na first impression mo sa clients mo. Di ba kasi syempre mag-i-explain ka ng negosyo. So, mahirap na pag mag-explain ka ng negosyo, igusgusin yung itsura mo. So kami, kahit na hindi pa kami earner that time, ang nangyayari, gumagawa kami ng way na makapag-create na magandang first impression sa mga clients namin. Nagigets nyo ba? So, ang ginagawa namin, nagpa-power dressing kami. Ang tawag doon, natulog na yung kasama ko. Power dressing, di ba? So, ang nangyayari, nagsusuot kami ng magandang polo or shirt,
Tapos pinapatungan namin ng coat, tapos magandang pants, it's either slacks, maong, mga ganyan. Semi-formal lang. Tapos naka-shoes kami na maganda, yung hindi butas-butas, kung pwede, maano talaga yan. Di ba? Dapat malinis talaga yung sapatos mo. Tapos nagpa-perfume kami, maayos yung gupit namin. Tsaka namin pipresentahan ng negosyo yung clients. Ganun before. Especially nung before pandemic. Pero ngayon sa online, wala nang ganon. And it doesn't mean na wala na talagang first impression sa online. It doesn't mean na since wala na yun, hindi na yun applicable ngayon sa online. So, yung ganong strategy sa offline na magbibihis ka ng maayos every time na magpe-present ka sa client, kasi nga yun yung first impression mo. So, yung first impression natin right now sa online, alright? Yung first impression natin sa online right now is our social media, especially Facebook. Kasi nga, Pinoy, I don't know, hindi ko alam kung alam nyo to, pero top 1 yung Pinoy or yung Pilipinas sa paggamit ng social media, especially Facebook. So, ibig sabihin, lahat na mga clients natin right now ay nasa Facebook. So, bakit importante na ayusin natin yung Facebook mo, lalo na yung cover photo mo, lalo na yung profile picture mo, lalo na yung bio mo, kung ano yung ginagawa mo, lalo na yung mga first 2 to 3 na mga parang posting na ginagawa mo. Bakit importante na maayos yun? Kasi nga, yun yung first impression sa clients natin. Kung dati, sa face-to-face, yung pananamit namin yung first impression, ngayon, yung first impression mo sa mga clients mo na nag-i-inquire coming from TikTok or coming from Facebook groups is your Facebook timeline. Nagigets niyo ba yon? And always remember sa negosyo na ginagawa natin, people would join this kind of online business if they trust you. Ibig sabihin, bakit magjo-join yung tao sa'yo? Kasi nga may tiwala sila sa'yo. And paano mo mabibuild yung magandang trust or paano mo mabibuild yung tiwala mo sa clients mo right now sa social media ay through our Facebook. Kasi, aminin mo sa hindi, pag may mag-a-add sa'yo, usually pag hindi mo kilala, di ba ang ginagawa natin mga Pinoy, sino ba yung nag-add sa atin? Ang ginagawa natin, kiniklik natin yung Facebook timeline niya, ini-scroll natin, then we judge them by their posting, di ba, by their Facebook. Pagtantingin natin na nakahubad, nakahawak ng alak sa profile niya, tapos yung mga posting niya, mga negative, alam natin tong tao na to, palainom talaga, tapos wala masyadong plano sa buhay. Ganon yung first impression sa social media. So, ibig sabihin, kung hindi maayos yung social media mo right now, mahihirapan, no wonder na mahihirapan kang makapagpa-join sa team mo. I guess, may mga nagsasabi kasi sa akin, Coach, grabe, set naman ako ng set ng appointment. Follow up naman ako ng follow up. Present naman ako ng present. Invite naman ako palagi sa webinar. Hakot naman ako sa webinar. Eh, Coach, bakit wala pa din nagjo-join under my team? Baka sa una pa lang na requirements para magkaroon ka ng maraming directs at maraming mag-join sa team mo, sablay ka na. Sa Facebook mo pa lang, pagtingin sa Facebook mo, hindi ka negosyante tingnan. Hindi naman, it doesn't mean naman na kailangan mo pumunta sa isang lugar, mapapicture ka sa mga mamahalin. Hindi naman necessary yon. Ang sa akin lang, at least man lang presentable yung Facebook mo. Kasi nga, yan yung magiging first impression mo, lalo na sa mga clients na hindi mo kakilala. Nagigets? Yung nag-inquire lang sa Facebook Reels, sa Facebook group, sa TikTok, mga ganyan. So basically, pag i-chat ka nila, tingnan ko nga to kung ang gagawin kasi ng client, i-check nila kung mapapagkatiwalaan ka ba talaga. So pag check nila sa Facebook mo, marami kang posting doon related sa ating business, mga motivational na mga pictures, mga travels mo, tapos ano talaga, active ka talaga sa pagpo-posting, eh mas magiging yung mga 40 to 50% chance na magjo-join sila, kuha na nila. Kasi nga again, people join no sa negosyo na ginagawa natin. It's because of trust. Kung wala silang tiwala sa iyo, kahit na anong ganda ng webinar mo, kahit ganong ang ganda ng presentation mo, kung wala silang tiwala sa iyo, hindi yan magjo-join. So, kaya for me, importante na pagandahin natin yung Facebook mo.
Ang kagandahan, right now, hindi kagaya dati, sobrang gastos yung first impression na kailangan namang ipakita na ganito kami kahit na hindi pa kami kumikita. Kasi nga, kailangan namin magmukhang presentable. Eh right now, meron namang mga editor dyan na kung medyo maitim ka talaga, medyo pagliliwanagan mo through that kind of apps or editor, pwede naman yan, magiging presentable ka na tingnan. Ang sa akin lang, so ito lang yung mga kailangan mo i-check sa Facebook mo. Number one, importante sa cover photo mo, maayos yung picture mo. Kung may naka-landscape ka na picture dyan na maganda, na nagpo-post ka, okay yon. Kung wala ka namang mapili sa mga pictures mo na parang presentable, hanap ka na lang ng mga motivational quotes na naka-landscape sa Google na pasok sa ano, meron naman yan eh. For example, search ka sa Google ng motivational quotes for Facebook cover photo. Ayan. So, maraming lalabas. So, isi-save mo, papalitan mo. Alright? Papalitan mo yung cover photo mo ng like motivational quotes. Like, for example, dati yung ginagamit ko, kung nare-remember ko, ang ginagamit ko doon is parang our mind is like a parachute. It's best used when it's open. Parang ganun. Tapos, di ba, parang at least kung mababasa ng client mo, tama nga naman, parang may makukuha ka agad siya na inspiration sa ano mo kung wala ka pang maayos na photo for your timeline, ay for your cover photo. Pero kung meron naman, yun yung ilagay mo. Pangalawa, sa profile picture mo. Importante sa profile picture, kung pwede kalahati lang or whole body, basta kita yung mukha mo. Tapos medyo maayos yung background mo. Di ba? Wag yung parang, wala namang mali doon, pero parang yung kagubatan, yung likod mo, parang ang pangit din naman, di ba? Parang hindi siya pang business. Di ba? So, hanap ka lang ng plain na white na background, tapos pa-picture ka, bili ka lang ng ring light dyan. Maraming sobrang mumurang ring light dyan, tapos patamaan mo yung mukha mo na magandang lightings. Okay na yon, pasok na yon. Tapos yung bio mo, pwede ka dyan, kung works at kung ano yung company mo, kung ano yung community mo. Di ba? Lagay ka dyan ng consultant. Dati, yung paborito ko eh. Consultant at sa team ko kasi, sample, consultant at Digital Tycoons Worldwide. Yun yung ginagawa ko. Tapos, may 'di ba may mga pinned, may isa kang pwedeng i-pinned na post. So dapat yung pinned post mo, maayos 'yan, maganda 'yan, yung nagre-represent talaga ng positivity. It's either quotes, it's either picture mo or whatever. Marami diyang pwede kang like it's either motivational quotes, sayings na nakaka-inspire sa mga clients mo. Or your results, kung kumita ka ng ganitong kita sa online network marketing business mo, yun yung ipin post mo. Tapos, for me, at least dapat makapag-posting ka ng minimum of 2 times a day. Dalawa lang, okay na eh. Kung pwede tatlo, better. 4, better. Pero at least dapat everyday dalawa. Pipili ka lang like company events, like yung activities mo na ginagawa daily, magsi-selfie ka lang, motivational quotes, mga results sa community or sa company partner mo, depende na lang. Basta mag-post ka at least twice a day. Nagets? Twice a day lang. Tapos, kung pwede, paturo ka sa mentors mo, pag-guide ka sa coach mo, kung ano yung mga pwedeng i-post. Kung, example, wala ka pang result sa company mo, manghingi ka ng mga photos sa coach mo kung ano ba yung pwede niyang i-post. Okay? So, everyday gawin mo yon, everyday gawin mo yon. Diba? Tapos, sa story din, importante din sa story. Ako, ang isa-suggest ko sa My Day, puros results, earners talaga. Example, una mong post dyan, like, here are the results ng mga taong nag-decide mag-join sa online business ko. Tapos, lahat at least mga 10 photos every single day, naka-My Day yan. Tad-tad talaga. Di ba? Yung mga edited na naghahawak ng pera, nagkasasakyan, nagka-cheque, nagkapag-travel abroad. 10 every day. Kung pwede, 5 to 10. Minimum of 5 to 10 every day. Maganda na yun. Alright? Kasi usually, human as we are, mas na-check na natin yung story, di ba, sa social media. When was the last time na nakapag-check ka ng timeline ng isang tao? Pero tanungin din kita, di ba, parang hindi mo na maalala. Pero pag tatanungin kita, when was the last time na nakapag-check ka ng story ng tao? Recently lang for sure nakapag-check ka. Nagets? So, kaya gandahan mo yung story mo. Dapat
straight talaga yan, tad every single day. Dapat hindi mabakante yung my day mo. More on results lang yan, pampakurious sa mga clients mo. Alright, so kung may mga videos ka, share mo lang. Diba? Mas maganda kasi yung i-share mo yung videos ng mga nakaka-inspire na mga video, mga ganyan. Basta gawin mo yun within the next 21 days, i-habit mo lang kasi for you to be able to create a habit, it it will take you around 21 days. So, basically, i-consistent mo yung ano, dapat may routine ka na ginagawa nga. Dapat sa itong oras na to nakapag-post na ako ng isa, ito din isa, tapos hapon isa or gabi isa, mga ganyan. Depende kung ilang beses ka. Para at least pag-check ng clients mo kung mapoposting ka sa TikTok, groups na mga marketing post, kung sino ba yung gustong kumita ng part-time, mga ganyan, pag-check nila sa Facebook mo, maayos na. Nagets? Kung wala ka talagang maayos na photo ha, ito ha, photo sa profile picture. Mag-invest ka, magpa-photoshoot ka, ano ba naman 'yun, 'di ba? Or mag-invest ka ng ring light. Kahit na hindi maganda yung cellphone mo, basta may maayos ka na tama ng ilaw, gaganda 'yan. Nagets? Basta yung profile photo and cover photo, big thing for me 'yan kasi first impression 'yan. Huwag sa mga babae, bawal naman yung nakabikini ka. Sa mga lalaki, bawal yung nakahubad kahit na may abs ka pa dyan kasi hindi yung negosyo yung mabibenta sa'yo. Ikaw yung mabibenta pag ganun yung ginawa mo. Alright? So, again, for me, Facebook transformation, pag naayos mo yan, 100% sure ako na mas tataas yung chance na mas maraming mag-join sa community mo. Kasi nga, you are trusted by your first impression sa Facebook mo. Kasi yun naman talaga yung uso sa Pinas. Majority of our client nasa Facebook talaga, kaya gandahan natin yung Facebook natin. Alright? So, with that, yun yung topic natin for today. And comment ka naman sa baba kung ano yung mga learnings mo kasi na-appreciate ko yan, binabasa ko yan isa-isa. And if you have any questions na gusto mong itanong sa akin, tapos pwede kong gawa ng video, comment mo lang sa baba. And yun lang, don't forget no na if nakakuha ka ng value from this video, don't forget na i-subscribe ako sa channel ko sa YouTube, Jonel Ferraren Canon. Then sa social media ko din, sa Facebook, sa TikTok, marami akong mga content sa ginagawa na katulad nito sa iba't iba pang platform. Alright? So with that, this is your coach again, Coach Jonel, and magkita-kita tayo sa next video.